Kamusta uli kayo mga kaibigan? Yan. Ah, Ngayon, for today's video, makikipagkwentuhan uli sa inyo si Kuya Bear o si Bro Bear ng mga samot-saring kahulugan ng inyong panaginip. Gawa nung nabuo tong usapan na ito, itong kwentuhan na naman na ito, dahil sa isang natanggap ko na message sa akin, may isang malapit na tao, and message siya pagkagising ko, no? Sabi niya, ano ba kahulugan nito sa panaginip, Robert? Yung uod, yan, na dumidikit or gumagapang sa aking katawan. Ano kaya ang pinaka pinararating nitong kahulugan? Bago ko simulan yan, siyempre, i-remind ko po muna kayo na paki-share, paki-like, paki-press po yung notification bell natin para updated po kayo sa ating mga upcoming mga video na ating gagawin na usap-usapan at kwento-kwentuhan natin mga bagay-bagay sa samot-saring kahulugan ng mga panaginip o sa mundo ng espiritual. So, titignan natin sa usaping panaginip, kahulugan ng uod sa dalawang aspeto. Ano yun? Yan. Pupuntahan natin or hihimayin natin yung patungkol sa positibo at sa negatibong bagay. Patungkol dito sa totoo ba, brother? May positibo rin bang kahulugan ang uod sa panaginip? Yes po, meron po. At kung ako masusunod, hindi mo dapat to katakutan. Gamitin mo tong kwentuhan na ito, ang kahulugan ng panaginip na ito, sa positibong pananaw. At yan ang aking ibibigay ngayon sa inyo at ating pag-uusapan. Ito ulit si Brover, sisimulan natin ang kwentuhan na ito. Aking sisimulan muna ang kwentuhan na ito patungkol sa panaginip at kahulugan ng patungkol sa uod. Doon muna tayo sa negatibo. Okay, parang sa ganun na-excite kayo pagdating sa positibong pananaw o sa positibong kahulugan ng uod dito sa panaginip. So ulitin ko, babalik po tayo sa usaping uod sa negatibong aspeto. Titignan natin maigi at ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga kahulugan nito. Okay, na naginip at nagkaroon ka ng pahiwatig na sa iyong panaginip na ang uod, no, patungkol sa uod. Ang tanong ko, anong kulay kaya nito? Yes, depende yan sa kulay, no? So titingnan natin unang-una yung kulay itim na uod na gumagapang. Okay? Yung papalapit sa iyo, okay, nakadikit sa balat mo. Yan. Ang ibig sabihin po niyan, may mga issue sa paligid mo o yung mga particular na tao na maaaring kakilala mo, kamag-anakan mo, kaibigan mo, na pilit idinidikit ang mga bagay na issue o yung mga kwento-kwentuhan patungkol sa iyo, patungkol sa iba, sa hindi magandang pahiwatig o paliwanag somehow. O ginagawang kanito ng mga kwento. Yan ang ibig sabihin po niyan. Pag napanaginipan niyo po ang uod na itim, nandito rin po, kaugnay dito, halos hindi siya nagkakalayo sa uod na kulay berde. Oops, berde raw, green, swerte to. No. As I said, yung uod na yan, pag napanaginipan mo yung berdeng uod na yan, inuugnay din yan sa isang malapit na tao, kaibigan, na mag-isip-isip ka. Dapat kang mag-isip-isip kung dapat mo siyang pagkatiwalaan pagdating sa pera. Ayan. Negosyo. Ayan. Sinyalis din po yan na mayroon kang kasamahan o ka-joint force, no? Na dapat, teka sandali, parang ganon. May ganun ka dapat. Kumbaga, nandiyan yung trust issue dapat na tinatawag. Na teka sandali, makiki-negotiate ba ako rin sa taong ito? Dahil ito yung ang kahulugan ng berdeng uod na yan ay patungkol din sa negosyo na maaaring bumaksak, magkagulo, hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaugnayan ng tama, walang proper na communication. Ika nga. At the end, yun yung magiging resulta. Ang pagkasira, pagkabaksak. Pag napanaginipan mo naman yung green na uod,
Brother, what if naman kung ang uod ay gumagapang sa akin? Yan. Kaya nasabi ko, ang mga uod na nadidikit sa'yo ay patunay ito na sinasabi sa'yo maging maingat ka. Dahil parang may partikular na tao na halos ginagapang ka o sinisiraan ka. Yan ang patungkol naman sa pulang uod. Oo. Yung pulang uod, yan ang kahulugan niyan. Yung may partikular na tao na maaaring malapit na malapit sa iyo, na akala mo ay talagang pinagkakatiwalaan mo na o maging all out ka na din sa tao. At the end, siya pa pala ang sisira sa buhay mo o sa sarili mo. Yan. Iyan po ang ibig sabihin ng pulang uod. Spiritually speaking, ika nga, ipapasok natin dito yung pinaka-negatibong kahulugan ng uod. Okay? Dito, pumapasok yung usaping espiritual na patungkol sa pangungulam o pambabarang. Kasi yan ay partikular na ginagamit somehow na mamambabarang. Yan ay patunay na ginagamit din na pag sa panaginip, dinadaan ka sa panaginip, na pinadadalang ka ng uod sa panaginip para guluhin ang kaisipan mo. Ayan. Yan naman ibig sabihin yan patungkol sa spiritual. Na ikaw ay dapat ka mag-cleansing sa sarili mo pag nakapanaginip ka ng ganyan. Kasi binibigyan ka ng pahiwatig ng spirit king mo na maging doble ingat ka dahil maaaring dapuan ka ng sakit na hindi mo namamalayan dahil unti-unti kang ginagapang at unti-unti kang sinisipa. Tandaan niyo po, ang uod ay nagsisimula kadalasan sa isang bagay na nabubulok. Okay? Ang nabubulok na sinyalis sa panaginip ay yan yung pagkasira o sinyalis ng isang sakit po. So yan ang ibig sabihin po niyan. Pumapasok ang spiritual o yung pag-usaping kulam o barang, gawa ng insekto po yan. Yan ay pumapasok sa usaping barang o spiritual, tinatawag. Dito, pagdating dito sa usapin na ito, ang dapat mong gawin at pagkakatandaan mo, dahil na kung ito yung panaginip mo, yung alanganing oras na ginigising ka at napapadala sa mga gantong klaseng panaginip, pinapahiwatig na sa ito na kailangan mong doblehin ang pag-iingat mo. Then may nag-iisip o nagtatangkang hindi maganda na pwedeng gawin sa'yo o bigyan ka ng kahit anong klaseng problema o sakit o palaisipan. Dito inaatake na tinatawag dito na yung emotion mo, yung pakiramdam mo, yung kumpiyansa mo sa sarili mo, ibinabaksak nila, ibinababa nila. Papatalo ka ba? Yun ang tanong ko. Siyempre, hindi. Yan po ang mga kahulugan ng hindi magandang panaginip patungkol sa uod. At isa rin dito yung tinatawag na paggapang. Yan. Ang karakteristik po ng kasi ng uod ay gumagapang po to. Ito'y inuugnay sa paghihirap sa sarili o paghihirap sa buhay o yung kabigatan ng buhay. Ayan din ang isa sa mga hindi magandang kahulugan po niyan. Okay? And I hope dito sa negatibong aspeto na ibahagi ko na kagad sa inyo. At meron po ay napulutan ng konting kaalaman patungkol dito. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang positibong pananaw o positibong aspeto ng kahulugan ng panaginip ng uod. At sisimulan po natin yan. Ayan, positibong usapin naman tayo pagdating sa kahulugan ng uod sa panaginip. Na-excite akong bagya, na-excite akong ibahagi ito sa inyo. Kasi I know na hindi ito napapag-usap-usapan o na hindi ito napapagkwentuhan ng iba o nakakarami patungkol sa positibong pananaw sa panaginip ng uod. Kaya na-excite ako kasi I know na maaari iba sa inyo magulat, okay, yun pala yung ibig sabihin nun. Wow, talaga? Parang mayroon kang wonders na mararamdaman o parang, totoo ba? Sige, aking sisimulan yung patungkol sa positibong pananaw o positibong
pag-iisip patungkol sa kahulugan ng uod. Unang-una dito, guys, ang sinasabi dito ay bumabata ito o tumutukoy ito ng kasaganahan ng buhay. Tandaan nyo, no? Ang uod ay nagsisimula sa nabubulok. Okay? Ang mga bagay na nakalipas na o yung bagay na hindi maganda ay unti-unti nang nasisira. Kumbaga may nag-produce ka na. Ang naiproproduce mo yung kamal-kamal na uri ng uod na siyang kumakain dun sa laman na nabubulok. Kumbaga yung mga trials mo sa buhay, yung paghihirap mo sa buhay, na ginagapang-gapang mo unti-unti, nalalagpasan mo na yung issue ng buhay. Ang kasunod nun ay kasaganahan. Napakasarap pakinggan, no? Ito pa, isa pang pinakamalaking magandang balita sa inyo sa positibo na pag-iisip. Ang kahulugan nito naman ay patungkol din, ay tumutukoy dito sa patungkol sa pag-unlad sa negosyo, pag-unlad sa buhay na sinasabi sa iyo, oops, teka, sandali, parating niya yung blessing mo. Huwag kang maiinip. Darating ka na sa buhay mo na aangat ka na, malalagpasan mo na yung mga pinagpagulan mo o pinagtrabahuhan mo, kumbaga, magkakaroon na ng resultang maganda. At yun ay isang malaking pagbabago, malaking blessing na parating sa iyo. Ito'y parang pagbuo ng panibagong buhay. Yan ang ibig sabihin niyan. Isa pa rito yung pagdating ng mga kamal-kamal na pinansyal na tulong sa buhay o pera na tinatawag, kasi kumpul-kumpul yan eh. Madami yan eh. Diba? Iyan ang kahulugan niyan sa panaginip. Tumutukoy ito sa pinansyal na aspeto na sinasabi sa iyo, may pagbabagong parating sa buhay mo. Yan. Depende na lang. Ayan ka. Ito, i-remind ko na naman po kayo, guys. I-remind ko na naman po kayo. Pumili ka. Ikaw mismo na nakikinig. Ikaw mismo nanonood. Saan mo gusto? Sa negatibo o sa positibo? For sure, marami sa inyo na sasagot. Robert, doon na lang sa positibo. Ang ganda eh. Napakasarap pakinggan eh. No? Mangyari sana. Yan, ang mga pakahulugan o pinararating sa iyo. Nangingilabot ako, guys, habang kwento ko to sa inyo. Yan, di ba? Kasi doon na lang ako sa positibo. Tandaan nyo ha, papaalala ko uli sa inyo. We have law of attraction. What your mind conceive, yan din ang magmamanifest sa buhay mo. Tandaan nyo po yan. Kaya ikaw, habang nakikinig at nanonood ka kay Brober, doon ka sa positibong bagay. Diba? Babalikan ko yung sinasabi kanina doon sa negatibo. Kasi ang negatibo, ikukumpara na sa positibo. Yung negatibo, puno ng paghihirap, puno ng inggit, puno ng maaaring sakit, puno ng kahirapan ng buhay o paggapang o kabigatan ng buhay, nawawala ang kumpiyansa mo. Yan ang bumabalot sa kahulugan ng uod sa negatibong aspeto. O eto ka naman sa kabila, sa positibo. Yan. Positibo na kahulugan ng uod. May pagbabago, may magaganap na magandang bagay kasi may parating na blessing sa buhay mo. Ano yun? May pinansyal na tulong. Hindi lang basta simpleng bagay. Kamal-kamal, kumbaga malaking halaga o malaking pagbabago magaganap. At kung may negosyo ka, uunlad daw yung negosyo mo. Magkakaroon ka pa ng ibang branch. At kung simple ka naman mamamayan, something like yung pinapangarap mo na magkaroon ng panibagong bahay, panibagong sasakyan, or what, i-attract mo sa positibo para mangyari at magsipag ka at the same time. Diba?
Ang bonus na lang yung manalo ka sa raffle draw, manalo ko sa pa-contest kung may mga ganyang malalaking halagang papremyo. Be thankful. At the end, sino nakinabang? Ikaw ang nag-isip ng positibo, ikaw rin naka-receive ng magandang blessing sa buhay mo. Iyan ang kahulugan ng positibo na ibig sabihin ng uod. At the same time, panibagong buhay. Maaaring physically, pwede kang magkaanak, o physically, no? Yung sakit na matagal mo nang iniinda, ang blessing pala ng uod sa'yo ay paggaling mo. Di ba? Kaya ang lahat ng yan na aking binabahagi sa inyo ngayon habang nagkukwentuhan tayo, ikaw na magdesisyon na lang huli that ikaw ang nakapanaginip niyan. Ano yung manifestation na gagawin? Anong law of attraction ang gagawin mo sa sarili mo o sa buhay mo? Huwag kang matakot unang-una. Okay? Huwag mo iparamdam sa katawan, lupa mo, kaisipan mo yung takot sa panaginip mo. Diba? At ito pa pala, may pahapol guys. Kung sa panaginip mo, yung uod na yun, yung gumagapang na yun, ay yung tinatapakan o yung pinapatay mo sila o pinalalayas mo. No? Ang ibig sabihin sa panaginip, tinatapos mo na yung pangit na nangyayari sa buhay mo o pinuputol mo na yung sarili mong kamalasan, pati yung mga tao nakapaligid sa iyo na hindi maganda ang hatid sa iyo. Oops, teka, tama na. Yan ang ibig sabihin yan, guys. Kaya as I said nga sa inyo, depende sa sarili mo pag-iisip. Doon ka na sa positibo kumpara sa negatibo. Mag-anyaya ka ng positibo at samahan mo to ng taimtim na panalangin. Lord, please, sana ang bumuhos sa akin. I'm praying, Lord. Nawa ang umulan ng biyaya ay grasya na tulong ay positibo ang siyang dumating sa akin. Yan ang hilingin Diyos. Samahan niya ng panalangin at pakikinggan niya ni Lord. At si Lord ang bahala sa inyo. And I hope, ayan uli, as I said, yan ang iiwanan ko sa inyo na. Yung kahulugan ng panaginip sa panaginip ng patungkol sa uod. So, and I hope this time, naliwanagan po kayo na wala yung agam-agam nyo, yung yung pag-aalala sa inyong sarili, alam niyo na kahulugan nito. So, as I said, kung gusto mo pa naman itong kahulugan sa panaginip, i-follow niyo na po ako. Subscribe na po and press niyo po yung notification bell and same time, paki-like na po. Para sa ganun, updated po sa mga susunod pang mga kahulugan ng panaginip, mga sabat-saring kwento ni Robert na siya maghahatid sa inyo na kapanatagan ng kalooban, kaisipan, at the same time, alay mo, susunod na panaginip mo, ikaw na yung binayasin at swerte at makatanggap ng biyaya at krasya. So yan ang aking dasal sa inyo, ang aking hinihiling para sa inyo habang nanonood kayo. So have a blessed day po ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagpalain kayo ni Lord. Bye-bye!